akong mabuhay. Utang na loob. Kung may nakakarinig man sa akin dito, kung totoo man na may nilalang dito na kumakain ng tao, eto ako! Lapain mo na ako! May tao ba riyan? Shh! Ang ingay mo. Binubulabog mo ang kapayapaan sa tahimik na lugar na to. Sino ka? Ang tamang tanong ay, sino ka? Ano ang ginagawa mo dito sa lugar na ito? Ikaw na panghas na babae ka. Sino nga ba ako? Hindi ko alam. Siguro, tama ka sina Tiyo at Tia. Maging sinabi ni Melchor na isa lang akong putok sa buho na walang halaga. Pero mukhang iba ang tingin na matandang iyon sa'yo. Maranasan ka. Tayo nang umuwi. Uulan na, halika na, Ineng. Delikado dito. Doon ka na sa bahay ko tumuloy. Lola Remedios. Lola! Oops. Hindi ka makakaalis sa lugar na ito na ganun-ganun na lang, babae. Anong hindi? Aalis na ako. Tinatawag na ako ni Lola Remedios. Ang panggambala sa hala. Ay may kakiwat na kabayaran! Diyos ko na mabagi. Na masakit ang ulo. Masakit ang ulo ko. Nako, Ineng, maigit gising ka na. Pinag-alala mo ko ng hustong bata ka. Bakit ho? Ano po ba nangyari sa akin kagabi? Aba, hindi mo na ba tanda? Diyos kong bata ka. Samang-sama ng panahon ay nagpunta ka doon sa kalagitnaan ng gubat at hinahanap mo ang aswang na halang. Oo nga. Naalala ko na. Inagaw ng pinsan kong si Laila ang kasintahan kong si Melchor. Ang gago ngayon, nakiskisan lang ng mayamang dibdib at nahalik-halikan sa pisngi. Nalimutan na agad ang pinagsamahan namin. Lahat ng pangako niya sa akin ay nilimot na niya. At itong lokarit ko namang pinsan na turingang edukada at may kaya sa buhay. Dinaig pang babaeng talipandas at sumigi ng paglalandi sa nobyo ko. Kinunsinti pa ng mga tsuhin at tsahin ko na mismo mga magulang niya. Pero ang pinakamasakit ay ang sabihan ako ni Melchor na walang sino mang matinong lalaki ang papatol sa tulad kong putok sa buho. Sino ba namang tao ang hindi masasaktan at gugustuhin na lamang magpalapa sa aswang? Mapalad ka, Ineng, at mabuti na lang at hindi ka napaano sa kung ano mang isinubo ng lintik na nilalang na iyon sa'yo. Ano pong ibig niyong sabihin? Naku po, hindi yata at napaglaruan ka ngang talaga. Narinig kitang tumili. Nang takbuhin kita isang figura yung inabutan kong may kung anong isinusubo sa'yo. Parang natatandaan ko na nga po na may nangyaring ganun. Nakita mo ba ang anyo ng nilalang na yun? O may sinabi ba sa'yo kung anong inilalagay niya sa bibig mo? Ginusto ko na talagang magpalapa sa aswang. Hindi naman ako nabigo. Isang nilalang nakawangis ng gumagalaw na puno ng balete ang nagpakita sa akin. Sa mga narinig ko sa usapan, akma ang anyo ng nilalang na yon sa pagkakalarawan ng mga tao sa aming baryo. Handa na ako maglaho kagabi. Pero nang marinig ko ang boses ni Lola Remedios, para akong natimulian at nagkaroon ako ng panibagong pagnanais na mabuhay pa. Pero hindi yon nagustuhan ng nilalang. Oo, aswang ako. Takot ka na ba? Maawa ka. Gusto ko bang mabuhay? Alang-alang sa batandang yun na humahanap sa akin. Kanina lamang ay tapang na tapang mo kung hinahamon na lapain ka. Ngayon ay uurong ka? Duwag! Walang silbi! Duwag na akong duwag. Pero ang matandang yun,
Wala na siyang kasama sa buhay. Ako na lang yung nag-aasikaso sa kanya paminsan-minsan. Ayoko siyang iwanan dahil lang sa gusto ko nang takasan yung sama ng loob ko sa taksel kong kasintahan. Interesante ka. Alam mo ba? Kaya naman, hindi kita lalapain. Maraming salamat. Mali sila. Hindi ka masama. Pero, bibigyan kita ng regalo. Pagkasabi nun ay bigla niyang pinisat ang magkabila kong pisngi gamit ang isang kamay. Mahigpit niyang pinisil ang aking panga para bumuka ang aking bibig. Tapos isinubuan niya ako ng kung anong bilog na bagay. Noon lamang ako nakatikim ng ganun. Siguro yung maari yung maihalin tulad sa ambrosia. Nang tuluyan ko ng malunok ang isinubo niya sa akin, bigla akong nakaramdam ng hindi basta-bastang init sa aking kaibuturan. Para kong nililiyaban. Gumagapang yon sa bawat himay-himay ng aking pagkatao. Napalugmok ako sa damuhan at nag-umpisang magkikisay habang walang tigil ang matining na pag-ugong ng aking kalawang tenga. Lumuhod siya at binulungan ako. Ako si Ilaya, ang nagbigay sa'yo ng karunungang iyan. Mabuting pakatandaan mo ang aking pangalan. Dahil sa susunod na magkita tayo, hihingin ko na sa'yo ang kabayaran. Victo monstro mese, po, alisa swang! Tanga! Hindi ako tatabla ng pangusap mo. Sa amin din galing yan. Harkong kura moristiko! Mga yupapa ka sa'kin! Ah! Lola Remedios. Tama yan, tanda. Lumuhod ka. Pasalamat ka dito sa babaeng ito. Dahil sa kanya, hindi kita papatayin. Humawak ka sa buhay mong kakarampot. Hanggang sa muli, Amara. Palagi lang ako nakamasid sa'yo. Hindi ko na ulit nakita ang aswang na nagpakilalang Ilaya. Gustuhin ko mang alamin kung sino yon, ay hindi ko magagawa. Hindi ko nakita kung anong itsura niya ng anyong tao dahil may taklob siyang suot. Kaya naman ang naging sagot ko sa naging tanong ni Lola Remedios ay... Hindi ko nakita ang itsura niya, Lola Remedios. Pero hindi ko malilimutan yung boses niya. Ang tanging sinabi niya sa akin, katarungan daw ang bigay niya sa akin dahil interesante ako. Naku po, Ineng. Sa dami naman ng mangyayari sa'yo, bakit naman kailangan mong makuha ang interes ng isang halang? Hindi sila basta-basta nagbibigay. Alam ko po, dahil binalaan din niya ako na sa muli namin pagkikita, maniningil na siya. Nag-aalala ako sa'yo. Baka mamaya ay kung ano yung binigay sa'yo ng nilalang na yun. Mabuti pa magtungo tayo kay Elias. Baka alam niya kung ano yung ibinigay sa'yo. Salamat sa pag-aalala sa akin, Lola Remedios, ha. Pero, hayaan niyo na muna akong umuwi. Baka lalo lang magalit sina tiya at tiyo sa akin kung magtagal pa akong wala sa bahay, eh. Amara, wala ka nang uuwi ang bahay. Kaninang madaling araw ay umalis na ang buong pamilya nila. Kasama si Melchor at ang pinsan mo. May nakabili na din ang bahay nila at lilipat daw sa 1 linggo. Ha? Pero, paano na yung mga gamit ko? Nandun yung mga naiwang alaala ni Inay sa akin, eh. Naluha ako nang makita kong nakabalot sa sako at binuhol na kumot ang mga gamit ko. Di bali nang wala silang amor sa akin. Pero kahit man lang sana kaunting respeto ay pinakitaan nila ako. Anak na nila ang nagkasala sa akin, pero parang kasalanan ko pa na inagawan ako ng nobyo. Naramdaman ko na lang na hinahagod ni Lola Remedios ang likod ko. Umiiyak na pala ako. Pagyakap sa akin ni Lola Remedios ay bumaha na ang emosyon ko. Para yung diking nabuksan. Kinayaan lang niya akong umiyak habang yakap niya. At nung tumahan ako, Hindi sila kawalan sa buhay mo, Amara. Tratuhin mong isang pagkakataon na nangyaring ito sa iyong buhay upang umunlad ka at maging masaya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang hirap ng walang magulang.
Nag-iisa lang ako. Kainaman kang bata ka. Nandito pa ako. Gagabayan kita. Pasasaan pa't makikita mo nga ayos yung buhay mo. Itaga mo yan sa bato. Salamat po Hayaan nyo. Hindi ko aaksayahin ang pagmamalasakit ninyo sa akin. Alam kong hindi. Pero kumain na muna tayo ng agahan. Mukhang nagwawala na ang mga buhayan mo sa sikmura. Isa pa may kaunting amoy ng iyong hininga. Mainam na malamnan iyang tiyan mo bago tuluyang kainin ang bituka mo ang sarili niya. Ay, nakakahiya naman po sa inyo. March 14, 1948. Ngayong araw ang punta namin sa bahay ni Lola Elias. Kasing tanda siya ni Lola Remedios at bakas na din sa mukha niya ang kanyang edad. Pero katakatakang parang talobata pa din siya kung kumilos. Madalas siyang pagbintangang aswang ni Aling Isay. Pero kahit kailan walang kahit anong solidong patunay ang naipakita ni Aling Isay para suportahan ang bintang niya kay Lolo Elias. Katulad na lang kaninang umaga. Aba, at saan ang punta Lola Remedios? Agang-aga ng lakad ninyo. Diyan kay Elias at may isasangguni ako. Ano, kung paano ilalaglag yung dinadala ni Amara? Ayus-ayusin mo yung tabas ng dila mo, Isay. Oh, mismong tiyahin niyan at yung pinsan niya ang nagsabi. Hiniwalayan niya ni Melchor dahil buntis na sa ibang lalaki. Sabi pa'y malakas daw ang kutob nila na baka aswang ang nakabuntis dyan kay Amara. Kaya nila iniwan. Isay, walang basihan niyang sinasabi mo. Wala ba talaga? O pawawalain ninyo? Ah, alam ko na. Base sa sinabi ng tiyahin niyan, si Elias na may sa aswang ang nakadali sa'yo, Amara? Bakit mo ba binabanggit ang pangalan ko? Gusto mo bang lapain kita, ha? Ha! Nagulat si Aling Isay at nabitawan ng walis tingting. Sumibat ng takbo at naiwanan pa ang kaparehas ng tsinelas niya. Hindi ko mapigilang matawa ng bahagya. Dahilan para kurutin ako ni Lola Remedios ng pasimple sa maitagiliran. Maging si Lolo Elias ay hindi nakaligtas dahil paglapit niya sa amin, Oh, loko. Hindi nakita niya yung hinahanap niya. Pasalamat siya at hindi ko siya talagang kinagat ng aking gilagid. Litek na Elias, ika'y tatanda na natin pero kung magpilyo ka para namang nasa elementarya pa tayo. Sa halip na paliwanagan mo, sinakyan mo pa. Ay, nako, dumali ka na naman ang pagiging strikta mo, Remedios. Mapinsan-minsan, kailangan din natin na kaunting saya. Palagi na lang ba tayo magiging formal dahil sa ating edad? Mahalaga ang sadya namin sa'yo, Elias. Tulad yan, hindi ka makasakay sa biro ko. May isinubo kay Amara ang nilalang sa gitna ng gubat. Hinala ko'y halangang nilalang na yon base sa pagkakalarawan ni Amara. biglang nawala ang pagiging mabiro ni Lolo Elias. Walang salita na naglakad siya papunta sa bahay niya at sinenyasan kami na sundan siya. Pagdating namin doon ay agad niya kaming pinapasok. Tapos nagpaalam siya saglit na may kukunin lang sa silid niya. Pagbalik niya may dala siyang malaki at makapal na libro. Inilapag niya yon sa mesa na nasa harap namin. At habang nililipat niya ang mga pahina na parang may hinahanap siya, ay kinakausap niya kami. Nakita mo bang malinaw yung anyo ng nilalang? Hindi masyado eh. Pero naaninag po sa anino na may 3 sungay yun. Pagkatapos, nagbabagang pula yung mga mata. Malaki siya eh. Parang puno ng balete yung buong katawan niya. At parang mga nakuyangyang na sanga ng puno yung mga bias. Parang ganito ba sa larawan? Yan nga. Hindi sinungaling ang mga halang. Oo, malupit, brutal, hindi marunong makipagkompromiso. Pero hindi sila magsasabi ng hindi totoo. Kung ganun ay, Kung ang sabi ay karunungan ng hatid ng isinubo sa kanya, yun ang asahan ninyo. At kung sinasabing maniningil siya, wala ka magagawa kundi paghandaan yun, Amara.
ano naman kayang kabayaran ng hihilingin niya sa akin? Hindi natin masasabi. Pero katambas yun ang halaga ng binigay sa'yo. Maaring buhay, serbisyo kung ano pa bang maisipan ng halag. At hindi ka makakatanggi dahil gagawa sila ng paraan para magbayad ka at makuha ang gusto nila. Paano kung hindi ko naman yun gamitin? Isa yung katangahan. Gamitin mo man o hindi. Ang katotohanan na ibigay sa'yo ay hindi magbabago. Makikinabang ka at tatamasahin ang natanggap mo. At maghandaan ang sigil. Yun ang pinakalohikal na gawin. Nabunutan kami ng tinik dahil nalaman naming hindi sumpa ng pagkaaswang ang ibinigay nung halang sa akin. Pero hindi kami mapanatag dahil sa singil. Wala akong ideya kung anong uri ng karunungan ang ibinigay niya sa akin ng sapilitan. Pero buo ang aking isipan na gagamitin ko yon sa kabutihan. At kung sakali na maaari ko yung itulong sa iba, gagawin ko. Pero yun nga, ano nga bang karunungan yun? Siguro'y bumakas sa mukha ko ang pag-aalala dahil sa biglang nagsalita si Lola Remedios habang naglalakad kami pa uwi. Anong inaalala mo, Ineng? Ito pong binigay sa akin. Alam na nating hindi ako magiging aswang. Pero paano po kung karunungan makakaliwa naman? Paano kung sa halip na makatulong ay makasalanta pa ako? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Huwag ka masyadong mag-alala. Aalalayan kita. Magiging ayos lang ang lahat. Sana nga po. Pero ang una nating dapat tutukan ay ang hanap buhay mo. Kung tama nga si Elias na karunungang lihim yang binibigay sa'yo, ang unang dapat mong matutunan ay hindi pinagkakaitan ang karunungang lihim. Bakit hindi po pwede? Dahil hindi yon sa'yo. Oo, ibinigay. Pero ang lakas at kapangyarihan ng isang may karunungan ay nanggagaling hindi sa sarili niya kundi sa mga espiritu, elemento at engkanto na nakikinig sa paligid. Nawawala ang bisa kapag pinagkakaperahan. Bakit po nagkaganon? Dahil ang pera ay simbolo ng makamundong bagay. Kapag nagpapabayad ang isang manggagamot o yung may karunungang lihim, nawawala ang kabusilakan ng hangarin. March 28, 1948. Pista ng karatig naming lugar. Isa sa tinuro sa akin ng hanap buhay ni Lola Remedios ay ang paggawa ng paagaw at pahataw sa pista ng mga kasiyahan. Maging ang paggawa ng laroang kabayo na gawa sa dyaryong pinagtagpi-tagpi ay tinuro niya rin sa akin. Dumayo kami sa naturang lugar para ibigay ang ipinagawa nilang paagaw. Pauwi na kami nang isang bata na sumali sa palaro ng baryo ang nahulog mula sa inaakyat niyang kawayan. Nagkagulo ang lahat dahil sumala ang buto sa balikat ng bata. Agad kaming lumapit ni Lola Remedios para tumulong dahil marunong siyang umayos ng nalinsad na buto. Ako, marunong akong maghilot. Tumabi kayo. Huwag niyong siksikin. Bigyan niyo ng espasyo para makahinga. Lola, kaya pa ba yan? Salang-sala po yung buto sa balikat oh. Hindi naman nabali at lalong hindi pumilas sa laman. Kaya pa tong itama ng hilot. Halika, Amara. Diinan mo sa parting ito. Dito po sa may tugpungan sa may braso? Oo, kapain mo ng mahinay lang. Tapos pulsuhan mo, Ineng. Damihin mo kung nasaan ang tamang kabig ng buto. Pumikit ako at marahang sinalat ang linsad ng bata. Bigla na lang ay parang may mga maliliit na gabay ang aking kamay. Iginiya ako sa tamang direksyon kung saan tamang ipaling ang sumalang na buto. Nakarinig ako ng mahinang bulong sa kanang tenga ko na nagsabing, ngayon na. Walang pag-aalinlangan kung ipinaling ang linsad. Lola, nasasaktan ko yata yung bata eh. Nagawa mo, Ineng. Naibalik mo sa tamang pwesto ang balikat ng bata. Talaga ho? Naku Lola, nakatulong ako. Pinagawa akong mabuti. Oo, Ineng.
Kumuha na kayo ng mapagsasakyan nitong bata. Kahit pa naitama na ang nalidsad na buto, mainam pa din na matingnan siya sa klinika o sa pinakamalapit na ospital. Sino kayang bumuhat sa batang ito? Dahan-dahan nalalay lang sa pagbuhat. Hari naway hindi naman tumama ang ulo niya nung mahulog siya. Lola, kanina nung kinakapa ko yung linsad na buto ng bata, pakiramdam ko po may mga maliliit na kamay na gumagabay sa akin. Tapos, nakarinig ako ng bulong. Normal po ba yun? Gabay ang tawag doon, Ineng. May mga natuwa sa kabusilakan ng iyong hangarin na makatulong. Ginabayang kanila. Sa wakas, hindi na ako yung batang walang silbi. Isa na akong tao na may magagawa para sa iba. Hindi na ako yung simpleng putok sa buho na ulila sa ina. Nauna nang matulog si Lola Remedios. Nirarayuma kasi. Papatulog na rin sana ako ng... Ano yun? Parang may gumagalaw doon sa damuhan ah. Ay, nako. Baka bata naglalaro gabing-gabi na. Teka nga, mabuksan tong bintana para masabi. Kung naglalaro ka dyan, bata, umuwi ka na. Gabing-gabi na. Ba't talaga namang umakyat pa yata ng puno? Hoy! Sabi ng... anong... Malapit na tayo magkita, Amara. Hindi! Amara, naku po, bakit? Anong nangyari? Lola Remedios! Si Ilaya! Nagparamdam si Ilaya. Sabi niya malapit na daw kami magkita. Auno ng Abril. Hindi na ulit nagparamdam si Ilaya matapos ng gabing yun. Sabi ni Lola Remedios, huwag kong masyadong isipin at maghanda. Kaya yun na lang ang ginagawa ko. Maghintay at maghanda. Galing akong palengke. Hapon na akong nakabalik sa bahay namin ni Lola Remedios. Bumili ako ng ilang gamit na may kinalaman sa panggagamot. Sabi ni Lola Remedios ay gagabayan na niya ako ng lubusan sa paggamit ng aking natanggap na karunungan. Halo ang saya at pangamba ko sa ngayon. Kinikilig ako na animoy nagbalik ako sa edad na 14 at naiinis dahil sa nangyari kaninang umaga. Ito po ang bayad sa bunga at ikmo. At ito naman po yung para sa muskada sa kaapong. Pasuyo na rin po na ihatid na lang po sa amin ha. Paubos na po kasi yung gamit ni Lola Remedios eh. Tingnan mo nga naman si Amara pala to. Nag-aalangan akong batiin ka kanina eh. Kakoy baka namamali lang ako ng tingin. Hindi kasi malaki ang tiyan mo. Ano ho? Ay, pasensya ka na. Ayos lang ho. Nalimutan kong ipinalaglag mo nga pala ang dinadala mong anak ni Tandang Elias sa'yo. Ang sanggol na anak ng aswang. Kaya ka nga iniwan ni Melchor dahil sa nabuntis ka ng aswang. Talagang hindi pa rin kayo nagbabago, Tia Isay. Magaling pa rin kayo maghabi ng kwento. Ilang aklat na kaya ang nasulat ninyo? David, Ako nga! Si David ang aking kababata. Ilang beses niyang hiniling sa mga magulang niya na ampunin na ako. Pero sa tuwing aasikasuhin nila ang pag-ampun sa akin, hindi nakikisama sina Tio at Tia. Pero hindi naman hihinto ang mga buhay nila para lang sa ulila sa ina na kagaya ko. Kaya nang tumungtong ng kolehiyo si David at nagpa siya ang pamilya nila na sa Maynila na manirahan, nangako siyang babalikan niya ako. Kumusta, Mara? Matagal na tayong hindi nagkita. oo. 11 taon. Lalo ko yatang gumaganda. Naging bolero ka ha. Nakarating ka lang na Maynila eh. Ay naku, nakakalibadbad kayong dalawa. Mga lintik kayo. Sumama ka na nga sa akin pa uwi, David. Ni hindi ka pa nga dumadaan ng bahay, nanlalandi ka na ng babaeng talipandas. Una na kayo, Tia Tisay. Kakausapin ko lang si Amara. Makikisuyo na rin ho ako na tigilan nyo na yung pagkakalat ng chismis. Mahigit hindi kayo pinapatulan nitong si Amara. Kung di ay naging palaka na kayo. Ang sabihin mo, nagayuma ka ng impactang yan. Chang! Talaga bang gugustuhin nyo pa akong magalit?
Baka gusto mong sabihin ko kay na mama at papa ang ginagawa ninyo dito sa probinsya. Bahala ka. Kapag nagkandasalot-salot ang buhay mo, wag mo akong sisisihin. Pagkatapos ng palitan nilang magtiyahin, dali-daling umalis si Aling Isay. Parang ibinabad sa suka ang pagmumukha niya matapos magbanta si David. Naiwan kaming dalawa. Gaya ng dati, tahimik lang niya akong sinamahan sa pamamalengke. Nagsalita lang siya nung nasa may harapan na kami ng dating bahay ng mga tsuhin at tiyahin ko. Pasensya ka na kay Tia Isay kanina ha. Yaan mo, paparating ko kay na mama at papa yung ginagawa niyo sa'yo. Salamat sa pagtanggol mo sa akin kanina. Pero huwag mo nang paguluhin yung samahan ng pamilya niyo. Kaya ko naman pagpasensya ng tiyahin mo eh. Sama ng pamilya? Sampid lang si Tia Isay sa amin. Naging asawa lang siya ng pinsan ni mama kaya naging parte ng pamilya namin. Kung makaasta naman, akala mo dugong bughaw. Saan mo ba nakuha yung sinabi mo sa tiyahin mo na baka maging palaka siya kung hindi niya ako titigilan? Totoo naman, di ba? Huwag mo na ako titigan ng ganyan. Akala mo ba, ako muna sa Maynila ako, wala na akong balita tungkol sa'yo. Alam kong nag-aalbularya ka na ngayon. Magaling ka nga araw eh. Kakasimula ko pa lang. Tinuturuan pa ako ni Lola Remedios ng mga bagay-bagay. Mukhang nandyan na yung bagong may-ari ng bahay ah. Oo nga eh. Parut-parito na yung mga kargador eh. Sayang naman. Hindi pa nila ako inintay na makabalik. Ako na lang sanang bibili nito eh. At bakit mo naman bibilin yung lumang bahay na yan? Di hamak namang mas malaki at mas maganda yung bahay niyo dyan, David. Dahil sa bahay na yan, diyan ka lumaki. Alam mong wala akong magandang alaala sa bahay na yan. Oo, alam ko. Kaya nga gusto kong bilhin at iregalo sa'yo. May pagkasadista ka pala ha. Para magkatulong nating burahin ang mga masasamang alaala mo. Simula sa bahay na yan. Natigilan ako sa sinabi niya. Saglit akong huminto sa paglalakad at nilingon siya na noong mga oras pa lang yun ay nakatingin din sa akin. Nagkabangga ang aming paningin. Pakiramdam ko kami lang ang tao sa paligid ng mga sandaling yun. Walang ano-ano'y umugong ang kaliwang tenga ko. Kasunod ng Ay, sus, Mariosep. Ano ba namang aso yun? Ang aga-aga umaalulong. Oo nga eh. Baka may dinaramdam yung aso. O baka may nakikita. Nakakagulantang eh. Baka napipikon sa inyo dahil nagtititigan kayo. Mula sa likuran namin ay may boses ng babae ang nagsalita. Nang lumingon kami, tumambad sa amin ang isang magandang babae. Kaakit-akit ang kanyang mga mata at talaga namang nakakabighani ang maganda niyang mukha. Maging ang hubog ng kanyang katawan ay panibugho ng sinumang eba. Ang buhok niyang nakalugay ay malayang sumasayaw-sayaw sa mahinang hangin. Animoy isa siyang engkantadang napadpad sa lugar naming mga tao. Habang ako'y namamanghang nakatingin sa babae, bahagyang nangunot naman ang noo ni David. Ang bagong dating na magandang babae naman ay ngumiti na animoy napapantastikuhan sa naging reaksyon namin. Ako yung bagong nakatira dyan sa bahay na tinitingnan nyo. Magkano mo ibibenta sa akin ang bahay na yan? Ano? Bakit mo naman gugustuhin ang bahay na yan? Kung hindi na lang at talagang kailangan ko ng lugar na mapapanatilihan dito sa baryo, hindi ko bibilhin yan. Bala ko sana siyang iregalo sa babaeng pinakasalan ko eh. Kung ganoon, bakit hindi na lang ako? Anong sinasabi mo? Gusto mo ang bahay pero pag-aari ko na yun. Iraregalo mo ika sa babaeng pakakasalan mo. Nandito naman ako. Dalaga pa at sa kasalukuyan wala akong karelasyon. Kaya bakit hindi na lang tayo yung magpakasal? Pasensya na pero hindi ikaw yung tipo ng babae na pakakasalan ko. Tayo na, Amara. Hinawakan ako sa siko ni David at marahang iginiya palayo sa babae. Sa bilis ng mga hakbang niya at sa laki ng pagitan nun, bakas na inis si David na gusto na talaga niyang makalayo agad.
Lilingon sana ako para magpaalam, pero binulungan ako ni David. Huwag mo nang lingunin yung lukaret na yun. Pero bigla na lang natin siyang iniwan. Para namang ang bastos natin. Mag-uusap ulit tayo. Sa susunod, iimbitahin ko kayo sa bahay ko. Oo, sige. Sa susunod. Mag-isa ka makipag-usap sa sarili mo, baliw! David, ganyan ba tinuro ng syudad sa'yo? Ang maging bastos sa mga babae? Conforme naman sa babae, Amara. Narinig mo ba yung babae na yun? Sa mukha parang hindi kayo nagkakalayo sa edad. Pero kung makapagsalita, napakabastos. Pakiramdam ko si Lola Remedios ang kaharap ko kanina eh. Kadiri. Masama ang nanghuhusga. Hindi ako nanghuhusga. Hindi nga natin alam ang pangalan niya eh. Tapos biglang alok na kami na lang daw ang magpakasal. Patinubang tao yun. Bagay naman kayo Sa tindig, hindi din naman kayo nagkakalayo. Uy, anong ginagawa mo? Bitawan mo nga yung mukha ko. Bago kita bitawan, gusto kong maging malinaw sa'yo na nagbalik ako sa lugar na to dahil sa'yo. Dahil tutuparin ko ang pangako ko. At wala akong ibang nais na pakasalan kundi ikaw. Malinaw ba? Oo, malinaw. Ito naman, hindi mo naman ako kailangan hawakan ng ganun sa mukha ko. Pero bago kita pakasalan, dadaan ako sa tamang mga hakbang. Liligawan muna kita. Ados ng Abril. Ito ang araw na sinabi ni Lola Remedios na uumpisahan na niyang gawing puspusan ang pagtuturo sa akin ng tungkol sa panggagamot. Katunayan nga niyan ay papunta kami sa isang kliyente ngayong umaga. Pero hindi pa ako kumikilos. Patuloy na gumugulo sa isipan ko ang sinabi ni David. Natutuparin na niya ang pangakong binitawan niya sa akin noon. Dinatnan ako ni Lola Remedios na nakaupo sa kama at nakatanaw sa malayo. Nandito ka lang pala, Amara. Pumasok na ako. Abay, nakailang katok na ako sa pinto ng kwarto mo. Tinatawag din kita, hindi ka naman sumasagot. Pasensya na kayo sa akin, Lola Remedios May problema ba? Niisip ko lang po yung sinabi sa akin ni David kahapon. Iyong kababata mo na pumunta ng syudad para magkolehiyo. Balita ko nga'y nakabalik na siya dito sa atin. Sabi niya, tutuparin niya yung pinangako niya sa akin nun. Magandang balita yan, Ineng. Masaya ako para sa'yo. Pero bakit? Mukhang Biyernes Santo yung pagmumukha mo. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman Dapat ko po bang naisin yung pansarili kong kalikayahan? Masaya din naman ako dito. Gusto ko matulungan ng kabaryo natin gamit ang karunungan na tanggap ko. Maganda ang hangarin mo para sa lugar natin, Ineng. Pero wag mo din sanang kalimutan na may sarili ka ring buhay. May karapatan kang lumigaya. Huwag mong ipagkait yun sa sarili mo. Tao po? Ang babaeng maganda na nakausap namin ni David ang napagbuksan ko ng pinto. Katulad kahapon, napatulala na naman ako sa kakaiba niyang ganda. Ganon din si Lola Remedios. Tatanungin ko sana siya kung anong pakay niya. Pero nang mag-umpisa akong magsalita, biglang umugong ang kaliwang tenga ko. Napasigaw ako ng bahagya, dahilan para tanungin ako ng babae. Anong kailangan mo, miss? Ayos ka lang ba? Oo. Nagulat lang ako. Bigla kasing umugong yung kaliwang tenga ko Ganun ba? Ano nga palang maipaglilingkod namin sa'yo? Nababagot kasi ako sa bahay Wala akong kasama. Kaya naisipan kong mangapit bahay na muna. Para makipagkilala sa mga tao. Baka sakaling magkaroon ako ng mga kaibigan. Pwede kaya yun? Pwedeng-pwede iyon. Walang kaso yun, Ineng. Ako si Remedios. Maari mo akong tawaging Lola Remedios. Ngayon pa lang ay ituring mo na kaming kaibigan nitong si Amara. Lola Remedios at Amara, masaya ako makilala kayo. Siya nga pala, heto yung langka. Bagong pitas yan. Salamat, Ineng. Amara, makisuyo na ako sa iyo na abutin mo ang bigay niya. Medyo mahina na ang mga kamay ko. Sayang kung mabitawan ko yung langka.
Heto oh. Salamat. Ano ang pangalan mo, Ineng? Ako nga pala si Ilaya. Naibagsak ko ang langkang hawak ko. Pagkarinig ko ng pangalan niya ay nanlamig ang buong katawan ko. Namanid din ang aking mga kamay. Para kung ay tinulos sa kinatatayuan ko at tinitigan ko ang babaeng nasa harapan namin. Pilit kong hinahanap ang nilalang na nakausap ko ng gabing yun. Pero matay ko mang isipin. Hindi ko maikonekta ang nilalang na yon sa maamong mukha ng babaeng nagpakilala bilang Ilaya. Pero dahil sa takot, ay hindi ko napigilan ang sarili ko na maibulalas ang... Naniningil ka na ba? Anong sinasabi mo dyan? Amara, ano yung sinasabi mo? Hindi kita maintindihan, Ineng. Ilaya, may pagkakautang ba sa'yo si Amara? Mali ko, Lola Remedios. Baka napagkakamalan mo lang ako, Amara. Hindi. Malinaw ang sinabi mo sa akin. Sabi mo, maniningil ka sa oras ng ating susunod na pagkikita. Huwag ka na magkunwari. Maanong ikaw ay kumalma, Amara? Lola Remedios, ano kaya kung ikuha niyo muna na may inom si Amara para naman kumalma siya? Sige, bahala ka na muna sa kanya. Papasok lang ako para kumuha ng tubig sa tapayan. Sandali lang, Lola! Lola Remedios! Ha? Anong... Hindi ko na ituloy ang paghabol ko kay Lola Remedios dahil biglang hinawakan ni Ilaya ang braso ko. Kahit na nung napaigtad ako, hindi niya ako binitawan. Sa halip ay lalo lang niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa akin. Nang akma akong sisigaw, bigla niya akong binulungan. Ibang-iba sa timbre ng boses niya sa nakakabighani niyang tono nung kausap niya kami ni Lola Remedios. Naghatid yun ng iba yung kaba at kilabot. Para kung biglang nagbalik ng gabing yun na kaharap ang halang na nag-aag-ag ko lang ang anyo sa dilim. Kahit nangatog pa ang pakiramdam ko, ay pinilit kong maging normal. Kaya nang makalapit sa amin si Lola Remedios at abutan ako ng tubig, ay pinilit kong magpalusot na lang kay Lola Remedios para hindi na siya mag-isip pa. Heto ang tubig, Ineng. Inumin mo at ang kumalma ka. Ano ba nangyari sa'yo? Naku, Lola, pasensya na ha. Lalo na sa'yo, Ilaya. Hindi ko sinasadya. Nahihiya kayo? Pwede namang humingi na lang ako ng kabayaran. Ano? Balita ako'y masarap kayong gumawa ng minatamis na langka. Baka naman pwede ako makahingi ng kahit konti. Iyon lang pala. Oo, sige kahit 3 garapon pa. Kung ganon, dadalawahin ko na yung langka. Ayun nga lang, baka pwede akong tulungan ni Amara sa pagdadala. Medyo may kabigatan kasi yung 2 malaking langka para bitbitin ng isang tao. Oo naman, Amara. Baka naman maaari akong makisuyo sa'yo na tulungan mo si Ilaya. Ayoko sana, pero biglang tumikhim si Ilaya. Nang mapatingin ako sa kanya, nagbabadya ang kanyang mga mata. Nakislot ako. Pagkatapos sinapabuntong hininga. Hindi ako pwedeng tumanggi. Mabigat ang loob ko na sumagot ng oo. Saglit akong nagbihis at sumama kay Ilaya. Habang naglalakad kami papunta sa dating bahay ng tiyuhin at tiyahin ko, naisipan kong tanungin si Ilaya. Anong nangyari sa pananalita mo? Kahapon lang itunog. Tinugtawa ko sa mula. Nagulat ka. Narinig ko ang sinabi ng lalaking kasama mo kahapon. Naisipan kong gayahin ang pananalita ng mga kagaya niyo para makibagay habang inoobserbahan kita. Sa dinami-dami ng tao. Bakit ako pa napili mong obserbahan? Bakit hindi ikaw? Gayong ikaw tong nang himasok sa teritoryo ko ng gabing iyon. Pwede namang nilapang mo na lang ako ah. At ano, mawalan ako ng mapaglilibingan? Alam mo ba kung bakit ako nagka-interes sa'yo? Wala akong ideya. Kaya nga nagtataka ako kung bakit ako pa. Naramdaman ko na seryoso ka nung sabihin mong gusto mo nang mamatay. Walang pag-aalidlangan. Talagang gusto mo nilang itakasan ang nararamdaman mong sakit ng kalooban.
Pero nang marinig mo ang boses ng matandang yon, Siya lang ang nag-iisang tao na nagpahalaga sa akin, na parang dugot naman niya ako. pero obligasyon mo ba na limutin ang sarili mong kagustuhan para lang sa kanya? Dahil lang sa naging mabuti siya sa'yo? Mahalaga siya sa akin. Yan ang dahilan kung bakit kita binuhay, Amara. Interesado ako sa pagpapahalaga niyan. Ano ang hangganan niyan at ano bang tinatawag na pagmamahal ng mga tao? Halos lahat ng tao ay may minamahal at pinapahalagahan. Pero hindi lahat ng tao ay nagpupunta sa kalagitnaan ng liblib na lugar at hinihiling na malapa ng aswang. Ano bang kailangan mo sa akin, Elaya? Hindi kita maintindihan eh. Patunayan mo sa akin ang kapangyarihan itong sinasabi mong pagpapahalaga. Yung tinatawag ninyo mga tao. Sa paraang hindi lang sa salita, kung hindi kung paano iyon nagkakaroon ng impluensya sa buhay niyo. At bakit kailangan mo bang malaman? Pwede naman pabayaan mo na lang kaming mga tao. Pagkain lang naman kami para sa mga nilalang na katulad nyo, di ba? Ang mga tao ay mga nilalang na ang tanging alam ay pahalagahan ng mga bagay na may silbi sa kanila. Kasinungalingan niyang pagmamahal na sinasabi niyo. Pero iba ka. Ang tanong, hanggang saan ang pagiging kakaiba mo? Iyon ang gusto kong malaman. Kung sa pamamagitan ko ay makikita mo na hindi ka sinungalingan ang pagmamahal naming mga tao, pues, ipapakita ko yan sa'yo. Malalaman mong walang hangganan kung magmahal ang mga tao. Pangahawakan ko ang sinabi mo, babae. Mataas na hamon para sa isang taong kagaya ko. Lalo't isang makapangyarihang nilalang ang kalaban ko. Pero kung sa pamamagitan ko ay mapasinungalingan ang maling isipin niya, gagawin ko ang lahat para patunayan sa kanya na wagas magmahal ang mga tao. Kung paano ko gagawin yon, wala pa akong malinaw na plano. Pero naniniwala ako na hindi siya tunay na masama. Oo, isa siyang nilalang na kilala bilang malupit at brutal. Pero binigyan niya ako ng karunungan na naitutulong ko para sa iba. Sabihin ng katangahan, pero naniniwala akong may kaunting kabutihan sa kanya. At yun ang pangahawakan ko. Muling nagsalita si Ilaya nung makarating kami sa bahay niya. Masyado ko mabait. Unti-unti na ako nawawala ng interes sa'yo. Maghintay ka dyan. Kukunin ko lang yung mga langkang ipinangako ko sa huklubang pinapahalagahan mo. Habang nag-iisa ako sa sala, iniligid ko ang aking paningin sa bahay na dati kong tinirhan. Bawat sulok ng bahay na yon, pawang malulungkot na alaala lang ang hatid sa akin. Yung mga araw na nakakatanggap ako ng panunulak mula sa tiyuhin ko, sampal at sabunot sa tiyahin ko, at mga mapanglait na salita mula sa pinsan ko. Nararamdaman kong nanginit ang gilid ng mata ko sa pagkakaalala sa mga kalupitan nila sa akin. Pero bago pa bumagsak ang luha ko, Lolo Elias? Nabuloy na ako, Amara. Galing ako sa palengke. Nagtaka ako nung makita kong bukas ang gate nitong dating bahay ng tiyuhin at tiyahin mo. Ikaw palang nandito. Ay, sinisilip mo ba ang bagong may-ari? Hindi po. Ang totoo niyan, Heto na mga langka. Elias, magkakilala po kayo? nagpakilala ako sa kanila kahapon. Paalis ka na ba, Amara? Ang mabuti pa yung magsabay na tayo. Papunta na rin ako kay Remedios. May isasangguni ako. Sige ho, Lolo Elias, tayo na po. Aalis din kami ni Elaya eh. habang naglalakad kami pabalik, napansin kong parang madami ang inuubo at may sipon sa paligid namin. Bagay na nangyayari lang sa lokalidad namin kapag pumasok ang Oktubre. Saglit ko ding iginala ang paningin ko sa paligid. Nangunot ang noo ko sa akin nakita. Parang dumadami ang nalalantang halaman at pananim. May ilan ding puno ang parang nagagapok ng walang dahilan. Isinantinig ko yon kay Lolo Elias. Ayan na nga, Amara. Isa yan sa isasangguni ko kay Remedios. Baka mapulsuhan niya kung espiritual ang may gawa o sadyang kalikasan lang. Nagtataka na rin ako. Itong mga huling araw ay hindi na ako nabuhayan ng halaman. Baka may sagot na si Lola Remedios sa inyo.
Nitong mga nakaraang araw, panay na ang usok ng insenso sa kakamanyang. Diba, dalas din yung pagnguya niya ng nganga. Ang totoo niyan, may isang bagay pa ang ilalapit ko. At hihilig ko sana na alalayan mo si Remedios. Ano pong problema? Nito mga nakaraang linggo, nababalita na may mga nakakaranas ng kakaibang pangyayari. Panabay kaming napaigtad ni Lolo Elias sa aming narinig. Lumingalinga kami ng tingin. Hanggang sa biglang lumabas mula sa talahiban ng isang lalaki. Wala siyang suot na damit, maliban sa puting saplot na tumatakip sa kanyang pagkalalaki. Kumarang si Lolo Elias sa harapan ko. Pero tinabig siya ng lalaki at sinugod ako. Nang matumba ako pati haya ay kinubabawan ako ng lalaki at sinakal. Naku po, Amara! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo ako! Bitawan mo siya! David, tama na! Baka makapatay ka ng tao! Paano kung ikaw naman yung mapatay na tarantadong to? David, naunawaan ko ang galit mo. Pero maaari bang bitawan mo na muna yung lalaki? Wala siyang malay. Pasalyang binitawan ni David ang lalaking umatake sa akin. Nilapitan niya ako at inalok na buhatin. Tinanggihan ko yon dahil nahihiya ako. Pero nang subukan kong tumayo, bumigay ang mga binti ko. Kaya natuloy din ang pagbuhat niya sa akin. Pagdating namin sa bahay, Nako, Amara, mabuti na lang talaga at inabutan ka ni David. Kaunti na lang talaga at basag ang lalamunan mo sa pagkakasakal nung lalaki. Tingnan mo, naging pasapa ang pagkakasakal sa'yo. Buti na lang talaga. Nakita ni David yung pangyayari. Kung hindi lang ako napigilan ni Lolo Elias, tinuluyan ko na yung gagong yun eh. David, alam kong pinapahalagahan mo itong si Amara. Pero mali ang kumitil ng buhay. Alam ko. Nakinig naman ako nung inawat ako ni Lolo Elias eh. Nasa na nga pala si Elias? Sabi niyo ay kasama niyo siya kanina. Eto ako. Nagpaiwan ako saglit doon sa kumpulan ng mga tao para makibalita. O, kumusta? May napulot ka bang kapaki-pakinabang na impormasyon? Ay ayon sa nasagap ko, taga-kabilang baryo daw ang lalaking yun eh. Ano kayang ikinagalit nun kay Amara para gawin ng ganito sa kanya? Sa tingin ko nagkataon lang. Dahil nung nagkamalay ang gunggong na yon, parang wala lang eh. Hindi daw niya matadaan ang nangyari. bago natin ipagpatuloy ang liham ni Muriel, nais naming ipabatid sa aming mga mahal na tagapakinig at tapat na mga tumatangkilik sa Aswang Diaries ang kumpletong listahan ng mga lehitimong sister channels natin. Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Confessions at ang pinakabago nating channel, ang Aswang Radio. Kung may ibang channels po kayo na makikitang nag-upload ng mga contents natin, huwag po natin silang tangkilikin at magtulungan po tayong i-report sila. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At ngayon sa pagbabalik natin sa liham ni Muriel. Abril 16. Saktong 2 linggo mula nang muntik na akong mapatay ng isang lalaking, bigla na lang naging mabangis at sinakal ako. Mula ng araw na yon, hindi na humiwalay sa akin si David. Palagi siyang sumasama kapag may magpapagamot sa amin ni Lola Remedios. Pero ngayong araw, sumaglit si David sa Maynila. Kaya kami lang ni Lola Remedios ang magkasama. Maaga pa lang ay nakagayak na kami. Pero pagsapit ng tanghali, Lola, luto na po yung pananghalian. Tayo na, kumain na tayo para makalakad na tayo. Nako, Ining, sa tingin ko hindi ako makakalakad. Ako po, anong nangyari sa inyo? Hindi ko nga alam, maayos pa ang pakiramdam ko kanina. Tapos bigla na lang sumama. Ginaw na ako. Nagsasakitan pa itong mga kasukasuhan ko. Pakisalat mo nga ako, Ining, mukhang mataas din ang lagnat ko. Naku, inaapoy kayo ng lagnat, Lola. Kayo humiga po muna, ha? Pagkatapos ninyong humigop ng mainit na sabaw. Paano ka kaya?
Ngayon pa ako nagkasakit kung kailan nasa Maynila si David. Pabayaan na natin, Lola. Malapit lang naman yung pupuntahan ko eh. At sa tingin ko naman, makakabalik din ako kaagad bago kumagat ang dilim. Nang masiguro ko na ayos na si Lola Remedios ay lumakad na ako. Tawid palayan lang naman ang bahay na luluupin ko. Kaya malakas ang loob ko na mag-isa. Pero nag-amali ako. Dahil ang inakala ko na maaga akong matatapos, inabot ng pagkagat ng dilim. Bago ako umalis sa bahay ng aking ginamot, ay umusal ako ng pangungusap na nagbibigay proteksyon na ibinigay sa akin ni Lola Remedios. Lakas loob at kapit sa Panginoon. Nagsimula na akong tumuwid ng palayan. Naman sa nagrereklamo ako. Pero ilang beses ko na silang tinanong kung ako pa baka ako yung magdadala ng gamit sa panloob. Oo daw. Pero pagdating ko, saka pala sila naghahagilap ng mga gagamitin. Ano ba yun? May tao ba sa malapit? May tao ba dyan? Nakikiraan lang po. Ay, Diyos ko po. Tik na ako matamaan na. Pa naman biro ng panahon to. Saan ba nang kagaling yung mga kaluskos na yun? May umuungol. Bakit bigla nawala? Nasaan na? Tulong! Bigla na lang may humawak sa bukong-bukong ko sabay higit. Dahilan para matumba ako padapa at tumataw ang dibdib ko sa lupa. Halos mapugto ang hininga ko sa lakas ng pagkakabagsak ko. Hindi pa ako nakakabawi ng paghinga ay naramdaman kong unti-unti akong kinaladkad ng nakahawak sa aking bukong-bukong. Tanaw ko pa ang bahay na aking niluop at nakita kong may nakasilip sa bintana nila. Sumigaw ako ng tulong pero sa halip na damayan ako, biglang nagsara ang bintana at nagpatay pa sila ng ilaw. Hindi ito maaari. Kung walang tutulong sa akin, pues, tutulungan ko ang sarili ko. Kaya mo yan, Amara. Pilitin mo maabot yung punya na nasa binti mo. Amara! Nasaan ka? David! Tita! Nandito ako! Nagip din kita sa wakas. Ano to? May humihila sa akin. Huwag mong bibitiwan yung pagkakakapit mo sa kamay ko, David. Sisikapin ko makawala mula doon sa humihila sa akin na to. Pero bago ko patuluyang naputol ang animoy lubid na gawa sa material na kahalintulad sa buhok ng tao, tuluyan na kaming nakaladkad ni David. Nang huminto yun, isang malaking taong baboy ang tumambad sa amin. Nakatuyo yun sa dalawang paa at may katawan ng matabang lalaki na may ubod na laking tiyan. Nangingintab na itim ang katawan at nagbabagang pula ang mga mata. Nang sasakmali na ako ng aswang, agad na kinuha ni David ang punyal sa aking kamay at inundayan ng saksak ang aswang. Tara na, Amara. Saan tayo pupunta, David? Palagitnaan na ng palayan to ah. Hindi na mahalaga kung saan ang importante. Makalayo tayo sa nilalang na yan. Pero paano kung manugod yung mga tao? Paano nila lalabanan yung mga ganong uri ng aswang? Ang laki nun. Tanging mga katulad lang naming albularyo ang may kakayanan na lumaban sa ganon. May nagawa ka ba? Biglang huminto si David sa pagtakbo at hinarap ako. Baka sa mukha niya ang hinanakit at pag-aalala. Matiim ang titig niya sa mga mata ko. Ilang sandali kaming nanatiling ganun. Pagkatapos ay siya din ang naunang nagbaba ng tingin. Pagkatapos ay nagsalita siya. Hindi masama na hangarin mo makatulong sa iba. Pero wag mong ipagsawalang bahala ang kaligtasan mo, ang buhay mo. Naiintindihan mo ba? Oo, nauunawaan ko. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan kanina? Oo, ayos lang. May mga konting galos lang. Salamat ah. Salamat sa pagliligtas sa akin. Buti na lang talaga dumating ka. Mabuti na lang at napaaga ako ng konti. Delikado ang ginawa mo. Tingnan mo yung nangyari sa'yo. Paano na lang kung hindi ako dumating? Nakakaawa kasi yung batang nanuno. Hanggat hindi yun niluluo, palaging aapuyin ng lagnat yun sa tuwing sasapit ang hapon. Pero yung bang pamilya na tinutulungan mo, dinamayan ka nung kailangan mo ng tulong? Sige nga, nasan sila? Takot sila dahil hindi nila alam ang dapat gawin. Bumuntong hininga si David. Pagkatapos ay marahan niya akong niyakap at ilang beses niyang tinapik ang aking likuran.
Tahimik siyang bumitiw at niyaya na niya akong umuwi. Hindi kami nagkikibuan habang naglalakad kami pa uwi. Pero nang malapit na kami sa bahay, Nauunawaan ko ang paghangat mo na makatulong sa ibang tao. Salamat. Pero sana makaunawa ka rin, Amara. Hindi masama na tumulong pero huwag mo sana kalimutan ang sarili mo. Matuto ka naman na pahalagaan ang kaligtasan mo. Hindi ka makakatulong pati ikaw mapapahamak. Tatandaan ko. Tandaan mo rin sana na mahalaga ka sa akin, ha? Mas mahalaga ka pa sa sarili kong buhay. Kaya kung mapapahamak ka, sisiguraduhin kong ako muna bago ikaw. Itataya ako ang buhay ko para sa'yo. 24. Lumalala ang sitwasyon sa baryo namin. Hindi na maintindihan ang nangyayari. Para kaming sinasalot. Kabi-kabila ang nakakaranas ng pagkamatay ng mga alagang hayop sa lugar namin. Dumadami din ang nagkakasakit. Kahit tulong na ang kaalaman namin ni Lola Remedios sa pag-aalbularya at ang gamot na galing sa mga doktor, patuloy pa rin na nagkakasakit ang mga tao. At isang masamang balita pa ang ipinarating ni Lolo Elias kaninang umaga habang nagwawalis ako ng bakuran. Hindi ko ipagsasapalaran si Amara sa nais mo. Remedios, hindi na kaya ito ang simpleng kaalaman ng albularya? Oo, nakakatulong kayo. Nagagamot ng kakaibang kakayahan ni Amara ang mga sakit ng tao sa baryo natin at karating lugar, pero Hindi laging pagsasakripisyo ng iba ang sagot sa mga bagay-bagay, Elias. Lola Remedios, bakit po? Anong problema? Wala, Amara. Mabuti pa'y pumasok na tayo sa loob. Magluto na tayo ng umagahan. hindi mo sasabihin sa kanya, Remedios. Ang alin? Wala. Umalis ka na, Elias. Kailangan mo ulit makipag-usap sa halang na nagbigay sa'yo ng karunungang lihim mo sa panggagamot. Ano ho? Tahimik na naupo si Lola Remedios at sinesenyasan niya akong ganun din ang gawin. Pagkatapos ay saglit na kumumpas ang kamay niya kay Lolo Elias na para bang sinasabi niyang, bahala ka na. Sabihin mo ang gusto mo. Ayaw mong papigil. Noong mga bata pa kami ni Remedios, nasalot na rin ang baryong ito. Salot na. Kagaya ng ano, Lolo Elias? Namamatay na mga hayop? Hindi makabuhay ng tanim? Katulad ng nangyayari sa atin ngayon? Oo, nakakita din ng mga aswang at nagkasakit ang mga tao sa di malamang dahilan hanggang sa isang batang albularya na kagaya mo ang nakadiskubre na isang halang ang nagdadala ng salot sa baryo. Pero bakit naman gagawin ng halang yun? Bakit niya ginustong saktan ng baryo? Hindi siya Amara, kundi ang mundong pinanggalingan niya. Natutong umibig ang halang. Nagkagusto siya sa batang albularya at ninais siyang makasama ang batang albularya. Pero hindi siya papayagan dahil sumpa ang kapanganakan nila. Paano po naresolba ang problema kung ganun? Ang tanga ng halang na yun. Inihiling sa albularya na pawalang bisa ang kapangyarihan niya at sumumpa ang halang sa angkan niya na kailanman ay hindi niya nahahangarin ang pag-ibig ng albularya. Parang kinurot ang puso ko sa istoryang narinig ko. Kailan naging sumpa ang kapanganakan ng isang tao? Kailan naging mali ang pagmamahal? Hindi ba't pag-ibig ang isa sa tinuturo sa atin ng Diyos? Nakakalungkot naman ang sinapit ng batang albularya at ng halang na umibig sa kanya. Ano pong koneksyon nito sa akin? Bakit niyo sinabing kailangan kong kausapin yung halang na nagbigay sa akin ng karunungang to? Kutob nitong si Elias sa iyong halang na yon ang nagdadala ng mga salot sa baryo natin. Sa akin lang, baka mapakiusapan mo siya na tigilan na kalokohang ito. Dahil wala akong nakikitang malalim na dahilan bakit nagkakaganito ang lugar natin. Pwede namang hindi mo ito gawin, Amara. Remedios, sinasabi mo bang pabayaan na lang ni Amara ang nangyayari sa baryo natin? Kahit pa na may tsansa na makatulong siya para matigil ang nangyayaring ito. Gusto ko po munang pag-isipan ng susunod kong hakbang. A 8 ng Hunyo. 2 linggo mula nang kausapin nila ako tungkol sa pakikipag-usap ko sa halang. Sa paraan ng pananalita nila, mukhang wala pa din silang kaalam-alam
na ang magandang babae na si Ilaya na pantasya ng mga kalalakihan at tinahangaan ng mga kababaihan ay walang iba kundi ang halang na gusto nilang kausapin ko. Pero ano kaya yung nakita kong tensyonadong palitan ng batian ni Lolo Elias at ni Ilaya nang kumuha ako ng langka? Hindi mawala yun sa isipan ko. Dumagdag pa ang nangyari kaninang tanghali nung nangunguha kami ni Lola Remedios ng halamang gamot sa likod bahay. Mula nang inilagaan mo ang mga halaman, talaga namang lumusog sila, Ining. Ibang klase talagang binigay sa iyo ng hala. Niisip ko nga po kung nagiging madamot ako eh. Dahil ang tagal kong pagdesisyon na ng pagharap ko dun sa halang. Lola, natatakot po kasi ako eh. Baka kung ano yung hiningin na kapalit. Normal lang na matakot, Ining. At kung sakaling mapagdesisyonan mo na ayaw mo gawin ang hinihiling ni Elias, nais kong tandaan mo ang isang bagay. Ano po yun? Wala kang obligasyon sa tao na tulungan sila, na magsakripisyo ka para sa ikabubuti ng iba. Tatandaan ko po yan, Lola Remedios. Gusto ko din naman matutunan mo na anumang maging desisyon mo sa buhay, ikaw lang ang may hawak na mga desisyon mo. Sa oras na hinayaan mong maimpluwensyahan ka ng iba, para ka na ding nawala ng sariling bait. Hindi ko yan kalilimutan. Nagtatakbuhan papunta sa may palaya ng ilan sa mga kapitbahay namin. Sakto naman na nung nagtatawag si Lola Remedios ng matatanong ay namataan namin si Lolo Elias. Elias, anong nangyayari? May isang magsasaka ang basta na lang inatake ng sakal at pangangagat na kasama niya. Sabi ng mga nakakita ay para daw nababaliw na mabangis na hayop yung nangatake. Katulad nung inatake ako ng lalaking hubad. Oo, ganun na nga. Nalaman ko din na hindi ikaw ang unang nakaranas ng ganun. Marami-rami na palang parehas na insidente. Ay naku po, ano nang nangyayari sa lugar natin? Remedios, sa tingin ko hindi na ito basta hula-hula o walang basihan ako to. Talagang sinasalot na ulit ang ating baryo. Sumama kami ni Lola Remedios kay Lolo Elias para tignan ang sitwasyon. Pagdating namin doon, matinuna ang sinasabing ng atake at hindi niya tanda ang ginawa niya. Pero ang inatake niya, ang siya namang parang nababaliw at sinusubukang kagatin at patayin ang sino mang lumapit. Ani mo'y naipasa kung anumang nakalukob doon sa taong ng atake. Diyos ko, bakit siya ganyan? Sa intindi ko, parang lumipat yata sa kanya yung nandun sa lalaki. David, kanina ka ba nandito? Isa ako sa umawat sa kanila eh. Nabigla nga kami nung biglang nanahimik yung nakatake. Tapos yung isa naman yung nagwala. Nadali ka ba, David? Hindi naman ho, pero... sila yung mga umawat kanina na nakalmot at nahangin na ng kagat. Ay naku po, nakakatakot naman. Mabuti pa, tumabi na kayo at na hindi kayo madamay. Takluban ninyo ng lambat. Huwag ninyong hayaang magkasakitan sila. Huwag kayong pakakalbot o pakakagat. Tumabi kami ni Lola Remedios habang si David naman ay nakitulong sa pag-awat at pagsasaklob ng lambat sa mga taong nagwawala. Sa kalagitnaan ng gulo, dumating si Ilaya. Mali, mas tamang sabihin na nakita kong dumating si Ilaya. Dire-diretso lang siyang naglakad papunta sa mga nagwawalang mga lalaki. Katakatakang walang pumapansin sa kanya. Animoy walang nakakakita na nandun siya. Isa-isa niyang tinapik ang bawat lalaki at himalang biglang kumalma ang mga yun. Lumingon siya sa akin at kumindat. Pagkatapos ay inilagay ang kanyang hintuturo sa kanyang pinid na labi. Sinenyasan niya akong manahimik. Kung paano siyang dumating, ay ganun din siyang umalis. Walang nakapansin. Amara? Amara! Ha? Ano yun? Anong ginagawa ng babae niya? Nakita mo rin siya? Kung ganun, tayong dalawa lang nakakakita sa kanya. Tinatanong ko ang mga tao dito pero wala daw silang nakitang babaeng lumapit. Sundan natin siya, David. Samahan mo ako. Sige, tara. Habang hindi pa siya nakakalayo.
Amara, David, saan kayo pupunta? Magkasama naming sinundan si Ilaya. Ilang beses ko ding isinigaw ang pangalan niya para kunin ang kanyang pansin. Pero parang hindi niya ako naririnig. Diretso lang siya sa paglalakad. Siguro ay halos 30 minutos namin siyang sinundan hanggang sa may nakasisilaw na liwanag ang suminag. Napapikit ako at naramdaman kong hinawakan ni David ang aking kamay. Nang magmulat ako, natagpuan kong nasa gitna kami ng kakahuyan kung saan may isang malaking balete ang nakatayo at napapaligiran kami ng sukal. Ano to? Biglang naging gabi. Tanghali lang kanina. At paano tayo nakarating sa lugar na to? Saan to? Dinala niya tayo sa lugar ng halang. Tama, magaling na babae. Ikaw! Saan mo kami dinala? Sabi na nga ba't ibang pakiramdam ko sa'yo? May sa impacto ka. Manahimik ka! Pilit ibinubuka ni David ang labi niyang naghugpong. Habang si Ilaya naman ay nagbagong anyo at naging isang halang. Nakakakilabot ang laki niya. At ang mismo niyang anyo na parang naging higanting taong puno na may naglalakihang pangil at nagbabagang pula ng mga mata. Narinig ko ang mga impit na sigaw ni David. Nagmamakaawa ako kay Ilaya na huwag niya siyang saktan. Mukhang nakinig naman siya at nagbalik sa kanyang anyong tao. David! Parang awa mo na, Ilaya. Huwag mo siyang sasaktan! Hindi ko siya sinasaktan. Pinigilan ko lang siya magsalita dahil masyado siyang maingay. Ngayon babae, anong pakay mo sa akin? Bakit hindi ka nasisiyahan sa ginagawa ko? Ano? Hindi kita maintindihan. Walang silbi ang isang manggagamot. Ang isang albularya kung tawagin yung mga tao kung walang problema, hindi ba? Kaya naman nagpadala ako ng mga salot para mapagamitan mo ng ibinigay kong karunungan sa'yo. Ano? Sinasabi mo bang ang lahat ng nangyayari sa paligid namin ay kagagawan mong lahat? Bakit? Para saan? Para gawing interesante ang mga bagay-bagay. Para makita kung paano ka magdesisyon. Kung magpapatuloy ka ba bang tumulong sakaling ipakita ko sa'yo ang pagiging bangkasarili ng mga tao sa paligid mo. Hindi laruan ng buhay ng mga tao! Ilang sandali kaming nagtitigan habang nanginginit ang palad ko sa lakas ng pagkakasampal ko sa maganda niyang mukha. At siya naman ay hawak-hawak ang pisngi niya. Walang ano-ano'y tumawa siya. Sa kabila ng nakabibighani niyang pagtawa, nangunot ang noo ko. Anong nakakatawa? Ikaw, pinagtatawanan kita. Ano, tagagalit ka na sa akin? Tinulungan lang naman kita na makilala at paggamit ang kakayahan mo. Yung batang nahulog sa kawayan na inaakyat niya. Iniyog ko lang naman ng konti yung kawayan. Malay ko bang mahuhulog siya. Pero dahil doon nalaman mong may kakayahan ka pala sa pangikilot. Hindi ba? Hindi ko kailangan na gawin mo yon. Nangyari na yun. At nakinabang ka na. Kilala ka na ngayon at nagamit mo na ang karunungang yan. Dapat mo pa ba talagang alalahanin ng iba? Gayong nadamay na ang lalaking itinatanggi mo. Ano? Biglang pumitik si Ilaya. Nawala ang pagkakapinid ng labi ni David. At isang nakakakilabot na hiyawang lumabas mula doon. Nang magbangga ang aming mga mata, napasinghap ako sa pagkabigla. Parang nag-iilaw sa pagkaberde ang kanyang mga mata at guhit na lamang ang mga itim nun. Nakaiwarang na din ang kanyang mga labi dahil sa mga pangil na umuusbong sa kanyang bibig. Ano to? Anong nangyayari sa akin? Ang init! Para ako nasusunog! Ilaya! Anong ginagawa mo sa kanya? Ngayon, Amara, oras na para maningin. Hindi. Huwag ngayon, Ilaya. Utang na loob. Huwag mong idamay si David. Iba ang tibok ng puso mo. Iba din ang timbre ng boses mo. Iba nung nagmamakaawa ka para sa buhay mo. Dahil ayaw mong maiwang mag-isa ang lubang babaeng yan. Mapula! Mapula ang paningin ko! Sabihin mo sa akin, babae, ang pagmamahal ba na mayroon ka para sa lubang yon ay kagaya ng pagmamahal mo para sa lalaking ito?
Huwag ka sasagot, Amara! Binala ko magsinungaling na. Oo, ang isagot ko sa tanong ni Ilaya. Pero naalala ko ang sinabi ni Lolo Elias. Hindi marunong magsinungaling ang mga halang. Hindi tao si Ilaya. Pero hindi ibig sabihin nun ay may karapatan akong tapatan ng kasinungalingan ng pagiging tapat niya. Maraming uri ng pagmamahal, Ilaya. Pagmamahal sa isang kaibigan, sa kapatid, sa magulang, sa kapwa-tao, at sa isang iniibig. Tama ka. Magkaiba ang pagmamahal na darama ko para kay Lola Remedios at kay David. Gusto kong matutunan yon. Gusto kong maranasan ang uri ng pagmamahal na yon. Baka sakaling maunawaan ko na kung bakit pinili ni Isano na talikuran ng lahat. Dahil lamang sa isang tao. Sa isang babae. Handa akong turuan ka. Isuko mo sa akin ang pagmamahal ni David. Ibigay mo siya sa akin bilang kabayaran, Amara. Huwag, Amara! Huwag kang babayag! Ihihinto ko ang salot na nangyayari sa paligid niyo. Palalayain ko si David sa salot na dumapo sa kanya kung ibibigay mo ang nais ko. Hindi ko din babawiin ang karunungang nasa iyo na. Gulong-gulo ang isipan ko. Mahal ko si David at ganon din siya sa akin. Handa ko ba talagang isakripisyo yon at ipagsawalang bahala ang pagmamahal niya kapalit ng kaligtasan niya at ng mga taga-baryo? Isang desisyon ang nabuo sa isipan ko at isinatinig ko yon. Wala sa kamay ko ang desisyon ng damdamin ni David. Tanging siya lang ang may hawak ng kanyang puso't isipan. Pero kung ang pag-ibig ko ang makapagliligtas sa lahat, handa kong isuko sa iyo ang sakin. Hindi mo itataya ang sa kanya, pero handa kang isakripisyo ang sayo? Ibang klase ka rin, Amara. Talagang palagi mo ako minibigyan ng dahilan para mamangha sa'yo. Huwag, Amara! Utang na loob! Huwag ka magparaya sa limaw na yan! Sa aswang na yan! Sige, Amara. Tatanggapin ko ang bayad mo. Biglang lumitaw ang nakakasilaw na liwanag sa lupa at gumuhit yun ng malaking bilog. Kasabay ng pagbabagong anyo ni Ilaya bilang halang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinenyasan akong pumasok sa bilog na kinatatayuan niya. Bumaha ng alitaptap ang paligid. Sa nakalahad na palad ng halang ay ipinatong ko ang aking kamay. Sumumpa ka, Amara! Isang sumpang katumbas ng iyong pinangakong kabayaran sa ating kasunduan. Ako, si Amara. Hunyo 11. Nagising akong may hilo at nananakit ang ulo. Nang iligid ko ang aking paningin, nalaman kong nasa likod bahay na ako ng bahay ni Lola Remedios. Hindi pa ako lubusang nakababangon ay sinugod na niya ako ng yakap at halik sa pisngi. Ayon sa kanya, 3 araw ako nawala. Salamat sa Diyos at nakita ka namin. Saan ka ba pumunta? Alalang-alala si Remedios sa'yo. Si David ho? Nakabalik na ba? Kasama mo si David? Iyong pamangkin ni Isay? Bakit mo naman siya isasama? Gulo yan, Ineng. Naku po. Sana naman hindi tayo sugurin. Lola, magkakasama tayo ng araw na yun. Kasama natin si Lolo Elias. Remedios, mabuti pa ikuha mo na muna na maiinom si Amara. Sige. Hindi ko alam kung sapat ang pasasalamat ko sa iyo. Pero ganun pa man, maraming salamat sa ginawa mo para sa baryo, Amara. Hindi ko yun ginawa ng dahil sa gusto kong iligtas ang baryo, Lolo Elias. Pansariling hangarin ko yun. Huwag niyo po akong pasalamatan dahil hindi ganun kabusilak ang hangarin ko. Ginusto kong makaligtas si David. Matapat ka talagang bata. Pero bakit ganun si Lola Remedios? Nakalimot ba siya? Naglilimot-limutan. Dahil naaawa ako sa sinapit mo, Ineng. Lola, Alam ko, hindi mo kailangan ng awa. Ang totoo niyan, humahanga ako sa katapangan mo. katapangang pansarili. Alam ko din na ginawa mo yun para kay David. Pero hindi ba't ganun talaga ang tunay na nagmamahal? Handang ibigay ang kahit ano. Lalo na at sa oras ng kapahamakan. Naalala ko tuloy sa'yo ang kaibigan ko. Sinong kaibigan?
Isang duwag na nilalang na hindi dapat pinag-uusapan. Setyembre 10. Gabi na. Papatulog na ako. Hindi ko lang maiwasang magsulat sa aking talaan. Lalo na sa mga gabing nangungulila ako kay David na iniwasan ko nang makita at makausap mula nang sumumpa ako sa halang na si Ilaya. Payapa na ang aming lugar. Hindi naman 100% na tahimik, pero hindi na namumuhay sa takot ang mga taga-baryo namin. May ilan pa ring bata na nanununo, pero normal naman na yun. Pero kaninang hapon, nung pauwi na kami ni Lola Remedios galing sa pangihilot ng babaeng napipilipitan ng litid sa may kamalig. Ay, salamat sa Diyos at nadaan pa sa hilot ang binti ni Pinang. Akala ko talaga hindi nakakayanin eh. Kahit pa naayos na ng hilot, kailangan pa din niya magpatingin sa doktor para maayos at mapahupa ang pamamaga. Kasking babae yun, hinintay pang sumampa hanggang singit niya ang pamamaga. Napapansin ko lang, Lola, na kapag may ginagamot tayo, palagi ninyong binabanggit ang pagpapadoktor. Dahil ining hindi lang dapat sa espiritual umaasa. Dapat sa doktor din ang siyensya. Magkaibang bagay ang dalawang yon at dapat ay inirerespeto natin ang pagkakaiba nila. Ano ba yun? Parang may hayop yata. Ay nako, ubod naman ang baho. Lola! Sa sama ng puno! Tingnan nyo! Kakilakilabot ang nakita namin. Isang kambing ang nakasabit doon na animoy kinatay. Hiwa ang katawan mula lalamunan hanggang sa may bandang hagpungan ng buntot. Pinagkakaguluhan na yun ng mga bangyaw at nabubulok na ang ilang parte ng katawan nun. Kaya may mga kumikiwal-kiwal ng puting bagay na kumakain ng bulok. Ay Diyos ko po, kawawa naman ang kambing. Sino kayang walang puso ang gumawa niyan? Mabuti pa siguro umuwi na muna tayo. Babalita ko na lang to sa kinauukulan para sila nang bahalang magtanggal. Oo, tama yun. Nakakaawa ang mga taong makakalanghap ng mabahong amoy. Isa pa nagdadala ng sakit ang amoy bulok. Tayo nang magmadali at papalubog na ang araw. Baka mamaya ay may masamang loob pa na mapagdiskitehan tayo. Naririnig niyo po ba yun? Oo, parang dun sa likod ng malalagong halaman galing. Ay, Panginoon ko! Bakit, Lola? Ano ang problema? May pares ng nagbabagang pulang mata kong nakitang nakamasid sa atin. Ilabas mo yung asin at magbudbud ka sa nilalakaran natin. Awa naman ng Diyos ay nakauwi kami ng ligtas. Pagkahapunan ay nagpasya na kaming magpahinga ni Lola Remedios. Matagal-tagal na ako sa higaan, pero alit-it ako. Kaya napagpasyahan kong lumabas para magpahangin. Malapit na ako sa likod bahay nang makarinig ako ng tila ungol. Mula sa kanto ng aming bahay ay dahan-dahan akong sumilip. Napasinghap ako sa aking nakita. Isang halangan nandoon at kaharap si Lola Remedios. Sisigaw sana ako nang napansin kong putol ang isang sungay ng halang at kinakausap yun ng malumanay ni Lola Remedios. Animoy, ang tagal na nilang magkaibigan. Isano, alam kong ikaw ang kumatay sa kambing na yon. Bakit ngayon pa? Kung kailan tahimik na ang lahat. Ano at ikaw ay nagpasyang gamitin ulit ang anyo mong iyan? Magbalik ka na sa iyong anyong tao at mag-usap tayo ng maayos. Alam mong hindi ko nauunawaan ang nais mong sabihin kung mananatili ka sa ganyang anyo. Ano bang dapat natin pag-usapan, Remedios? Sinabi ko na sa'yo, tama na ginagawa nating tulong sa baryong ito. Tayo naman ang lumigaya. Hindi pa sapat ang pagsasakripisyo mo. Natin. Matanda na ako, Isano. Kaysa ubusin mo ang oras mo dito, umuwi ka na sa inyo. Humingi ka ng tawad sa angkanyo at mabuhay ka ng payapa kasama nila. Hindi ko kaya na wala ka, Remedios. Sumama ka na sa akin. Doon magiging bata ka ulit, walang kamatayan. At anong kapalit, Isano? Ang buhay ng marami. Iyan ang kapalit na hiling mo sa iyong angkan, hindi ba? Ang pumatay ka ng maraming tao at iaalay sa kanila ang puso ng bawat papatayin mo. Remedios, pagod na ako maging si Elias.
Natatakot din ako mabuhay na wala ka. Sa mundong wala ka ay isang lugar na wala karapatang manatili. Nabigla ako sa aking nalaman. Isa din palang halang si Lolo Elias at Isano ang totoo niyang pangalan. Doon ko naalala ang sinabi ni Ilaya na nais niyang maunawaan ang dahilan kung bakit pinili ni Isano na iwan ang kanilang angkan. Natapos ang gabing yon, nabigo si Lola Remedios. Umalis si Lolo Elias na hindi niya nahihikayat na huwag isakatuparan ng balak nito. Naipagsawalang bahala ang pagsasakripisyo nila noong kabataan ni Lola Remedios at kumitil ng maraming buhay upang madala lang si Lola Remedios sa lugar nilang mga halang. Setyembre 11, papunta ako sa palengke. Hindi ako nakatulog ng maayos nung nagdaang gabi. Hindi mawala sa isipan ko ang nasaksihan ko. Para akong timang na naglalakad nang wala sa isip ang aking nilalakaran. Nabigla na lang ako nang makarinig ako ng malakas na sigaw, kasunod ng halinghing ng kabayo. Napaupo ako sa lapag. Ano ba? Kung magpapakamatay ka, pwede bang sa ibang paraan na lang kaysa magpasagasa ka sa kalesa? David, David, anong... O Amara, ang tagal ka namin hindi nakita. Kamusta ka na? Ilaya, David, tulungan mo akong bumaba. Alam kong desisyon ko na magparaya, pero ang sakit na makitang magkasama sila at inaalalahayan siya ni David pababa ng kalesa. Tapos kitang-kita ko kay Ilaya ang saya. Bagay na nararamdaman ko nung kasama ko pa si David. Bahagya akong ipinilig ang aking ulo para pawiin ang mga bumabahang isipin sa ulo ko. Pilit akong ngumiti at binati ko pabalik si Ilaya nang magkaharap kami. ayos naman ako. Ikaw, kayo, kumusta? Heto, ang saya-saya ko. Ay teka, David, iwan mo na muna kami ni Amara. Magkakwentuhan lang kami. Anong kailangan mo sa akin, babae? Si Lola Elias. Siya si Isano, di ba? At si Lola Remedios, ang babaeng naging dahilan ng pag-alis niya sa lugar ninyong mga halang. Matagal nang binura ang pangalang yan sa aming angkan. Pero magkakilala kayo. Ano bang nais mong ipunto, babae? Tulungan mo kami ni Lola Remedios na pigilan si Lola Elias sa balak niya. Ayoko. Hindi ko obligasyon na tulungan kayo mga tao. Kaya bakit naman ako makikisali sa gulo niyo? Walang lingong likod akong iniwan ni Ilaya. Bigo ako na makuha ang tulong niya. Bakit pa nang aba siyang makikialam? Gayong nakuha na niya ang gusto niya. Ang marinasang mahalin ng taong gusto niya. Wala akong ibang nagawa kundi ang umasa na baka sakaling maisip ni Lolo Elias na mali ang gagawin niya. Na makikinig siya sa pakiusap ni Lola Remedios. Pero pagsapit ng gabi, pinatunayan ng isang pangyayari na di talaga papipigil si Lolo Elias. Dumaan sa amin si Aling Isay. Napakainit naman ang panahon. Hindi na lumalamig kahit ganitong gabi na. Ubod ng banas. Ay, tama kayo, Lola. Huwag malapat ang likod ninyo sa katre, at siguradong tagaktak kayo ng pawis niyan. Tao po. Lola Remedios. Nasa bahay ba kayo? Hindi yata't boses iyon ni Isay. Pa, tabing-gabi na. Ano kayang kailangan? Mabuti pa harapin natin. Maya-maya isipin niya na binabastos natin siya. Kahit naman pakisamahan natin ang maganda yan, may masasabi pa rin yan. Pero syempre, hinarap pa rin namin siya. Malugod siyang sinalubong ni Lola Remedios at pinatuloy sa bahay. Pero ang bruhang yun, may nasabi pa din. Naku talaga! Kung hindi lang kasalanan sa Diyos at sa mga gabay, pinaulanan ko na siya ng kulugo sa mukha. Ay nako, halos na magaan ang lalamunan ko sa kasisigaw at nagkakalyo na mga kamay ko sa kakakatok dyan sa lumang pinto ninyo. Wala pa rin sumasagot. Yung pala'y nandun lang kayo sa likod bahay. Pasensya ka na, Isay. Gabi na kasi. Hindi namin inaasahan na may pupunta pa sa amin ng ganitong oras.
Ano bang sadya mo at gabi-gabi napasugod ka? Nakabistida ka pa. Galing ako sa kasalan. Nagninang. Naparami ang kain ko ng morcon eh. Panay naman kasi ang lagay nung bagong kasal sa plato ko. Nahihiya naman akong hindi kainin. May maibibigay ba kayo para mawala itong bigat na ito sa tiyan ko? Panghaplas at tsaa, Amara. Kunin mo yung langis ng niyog na binabaran ko ng mga pinatuyong bulaklak ng manzanilya. Iahaplos ko sa sikmura ni Isay. Magpakulo ka na rin ng tsaa. Sige po. Matapos ang 1 oras na pagtitiis sa mga mababahong utot ni Aling Isay, sa wakas ay bumuti na ang pakiramdam ng bruha. Kahit man lang sana pabalat sibuyas na paghingi ng paumanhin sa pagpapakawala niya ng masamang hangin, hindi niya nagawa. Humingi pa siya na samahan siya pa uwi. Habang naglalakad kami papunta sa labasan, Mabuti naman at natauhan ng pamangkin ko. Hindi na niya itinuloy ang balak ng pagpapakasal sa'yo. Para ako nagbunutan ng tinik nang makita kong hindi na ikaw ang kanyang pinagkakaabalahan. Ano yon? Pakaligaw na aso, pusa lang. O di kaya'y dagang palay. Umuungol ba ng gano'n ng dagang palay? Hindi. Ang mabuti pa, hawakan ninyo itong medalyon sa kanang kamay ninyo. May proteksyon yan. Kapag sinabihan ko kayong tumakbo, manakbo kayo ng dire-diretso ha, at huwag na huwag kayong gilingon. Oo. Sige. Ngayon na, takbo! nanakbo naman si Aling Isay. Pero hindi pa siya masyado nakakalayo lumingon siya. Sa aking pangihilakbot, bilang may pumulupot na sa mga sanga sa kanyang bewang at mga bihas. Tinakbo ko siya para tulungan. Pero may mga bisig na biglang yumakap sa akin at pilit akong hinigit padapa upang magkubli sa damuhan. Paglingon ko, nakita ko si David. Anong balak mo gawin, ha? Nagpapakamatay ka ba? Kailangan ng tiyahin mo ng tulong. Tulungan ninyo ako! At ano, itataya mo ang buhay mo para sa kanya? Masukista ka ba talaga? Hindi pa ba sapat na nagparaya ka kay Ilaya para lang iligtas ang buhay ko at ang mga taga-baryo? Anong sinasabi mo? Hindi ka nakalimot? Tanda mo ang... Ang lahat sa atin. Oo, nakinig sa'yo si Ilaya. Hindi ko alam kung bakit pero hindi niya binura ang alaala ko. Huwag! Pumalag ako sa pagkakahawak ni David ng braso ko at tinakbo ko ang sumisigaw na si Aling Isay na sa mga oras na yun ay nakalambitin na sa ere. Pero bago ko pa siya abutan ay tumarak na sa kanyang kaliwang dibdib ang matulis na sanga na nakaamba sa kanya. Dinukot nun palabras ang kanyang puso. Sumirit ang dugo mula sa butas niyang dibdib at bumuhos sa akin ang mga oras na yon na nakatingala sa kanya. Animoy napaliguan ako ng pulang ulan. Malansa, malagkit at mainit. Dala ng rimarim ay napatali ako. Namalayan ko na lang na nalapitan na ako ni David at ni Yuyugyug. Linawan mong isip mo, Amara. Kailangan makaligtas ka dito. Pero ang tiyahin mo, si Aling Isay. Ay, wala na. Wala ka na magagawa para sa kanya. Ang tanging magagawa mo na lang ngayon ay makaligtas mula sa halimaw na yan. Halika na! David! Tumakbo ka na, Amara! Pabayaan mo na ako! Kailangan ka ng baryo natin! Hindi kita iiwan! Crucifigo de Asano! Sa pamamagitan ng aking dugo, susunod ka. At mangangayo pa sa ngalan ko. Luhod! Amara, alalayan mo si David. Habang napipigilan ko pa si Isano, madali ka! David, tayo na! Kumapit ka sa akin! Isano, parang awa mo na tama na. Magbalik ka na bilang si Elias. Ayokong nagdudusa ka ng ganito. Nahimatay si Lola Remedios pagkatapos nun at ang halang na si Isano ay gumawa ng mahabang ingay, nakatumbas ng iyak ng isang tao na naghihinagpis. Gamit ang sanga na nagsisilbing bias niya, marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Lola Remedios. Pagkatapos ay umalis na siya. Nang tuluyan na siyang makalayo, ay nilapitan namin ni David si Lola Remedios
at iniuwi namin sa bahay. Magdamag namin siyang binantayan ni David sa kwarto niya. 12 ng Setyembre. Habang magkatulong kami ni David na maghahanda ng agahan, ay nagising na si Lola Remedios. Mula sa silid niya ay tinawag niya kami. At nang puntahan namin siya, ang bungad niya sa amin ay, David, papuntahin mo si Ilaya dito sa bahay ko. Sa lalong madaling panahon. Ano po? Saka na ako magpapaliwanag. Ang mahalagay makausap ko siya. Sige ho, lalakad na po ako. Amara, maiwan ko na muna kayo. Babalik ako kasama si Ilaya. Amara, pumunta ka sa likod bahay. Pitasin mo ang nag-iisang bulaklak ng aking waling-waling. Bago ka bumalik sa aking silid, kumuha ka ng isang garapon na minatamis na langka at dalhin mo pareho sa akin. hindi ko man lubos na maintindihan kung para saan ang utos ni Lola Remedios, ay sumunod na lang ako. Pagbalik ko sa kwarto ay nakabangon na siya at inilalabas na ang isang puting tela na mataas ang kalidad. Hiniling din niya na tulungan ko siyang magpalit na isuot ang isang puting-puti na damit na gawa sa sako ng arena. Ang tela naman ay inilatag namin sa lapag ng bakura namin sa bandang harapan. Paupong lumuhod doon si Lola Remedios at naghintay. Makalipas ang isang oras ay dumating na si David at Ilaya. Nakatungong inilahad ni Lola Remedios ang garapon ng minatamis na langka na may kasamang bulaklak ng waling-waling kay Ilaya. O matapat na halang na siyang bantay ng kakahuyan at ng lihim ng mga engkanto at engkantada. Tanggapin mo ang aking alay at pakinggan ang aking tapat na hangarin. Sumira ka sa pangako mo, Amara. Hindi siya nagsabi sa akin kung sino ka. Sinabi sa akin ni Isano na kauri ka niya. Ha? Anong kailangan mo sa akin, tanda? Huwag mong sabihin sa edad mong yan, nalalapit na sa hukay ay may nais ka pa sa buhay. Napakaganid mo naman. Tulungan mo kong pigilan si Isano sa kanyang balak. Maraming mamamatay kapag hindi siya napigilan. Ano bang hindi mo gusto sa ninais niya? Magiging immortal ka. Muli kang babata at makakasawa mo siya ng walang hanggan. Ano't hindi mo siya hayaan. Walang ligayang naghihintay sa pagsasamang itinatag sa dugo at pagbubuwis ng buhay ng iba. Eh kung sabihin ko na ayaw. Ilaya! Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Ano nga ba ugaling yung mga tao? Hindi ko yan problema. Kaya bakit ako makikialam? Ganun kayo, di ba? Kaya bakit ko kayo tutulungan? Hindi mo ba talaga problema? Gayong ang lalaking iyan na kasama mo ay muntik nang mamatay kagabi sa kamay ni Isano. Nilingon ni Ilaya si David at sinuyod ng tingin. Nakita niya ang mga nangingitim na pasa sa leeg, braso, pulsuhan at bukong-bukong ni David. Marahan niyang hinaplos ang sugat na nasa panga nito at tumiim ang kanyang bagang. Nang makita ni Lola Remedios ang kanyang reaksyon, ay marahan siyang nagsalita. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo, suka. Mahina kaming manghalang sa suka. Salamat, tutulungan ko kayo. Hindi dahil sa nahikayat niyo ako, tanda. Iyon ay dahil sa sinakta ni Isano ang pag-aari ko. Isa pa, gusto kong malaman kung kaya mo ba talagang tuparin ang ipinangako mo sa akin. Nauunawaan ko. Ipinapangako ko sa iyo na hindi ako sisira sa aking ipinangako. Pero ano nga bang ipinangako ni Lola Remedios? Hindi naman namin narinig ni David. At nang magtama ang paningin namin, isang kibit balikat lang ang ibinigay niya sa akin. Setyembre 3. Kinuha na ng mga kamag-anak ni David ang mga labi ni Aling Isay at dinala sa Maynila. Sumama si David sa kanila at nangakong babalik matapos ang 3 araw. Ang araw na itinakda ni Ilaya para harapin si Lolo Elias na tuluyan ang nagbalik bilang halang na si Isano. Kami naman ni Lola Remedios ay naging abala sa paghahanda ng mga kailangan. Hapon ng Setyembre 15, nagpapahangin kami ni Lola Remedios sa may tabing dagat at pinapanood ang paglubog ng araw. Paborito niya ang paglubog ng araw dahil simbolo daw iyon ng pagtatapos.
Bagay na hindi daw makukuha ng isang halang na kagaya niya. Dahil nga immortal siya. Paano kayo nagkatagpo ni Isano? Nung kabataan mo tulad mo ay naging padalos-dalos ako. Ayokong mamatay ang nanay ko kaya umakyat ako sa pusod ng bundok at hinanap ang balitang halang ang naninirahan doon. At nagpakita siya. Oo, nagpakita siya at pinagalitan ako. Dahil hiniling ko na dugtungan pa niya ang buhay ng aking ina. Isinumbat niya sa akin ang pagiging mapalad ko dahil tao ako't may katapusan. Katulad din ba siya ni Ilaya na may kakaibang nakakabigahaning anyo? Oo, walang kapantay ang kisig at gandang lalaki niya. Kung paano siyang narahuyo sa akin ay hindi ko alam. Dahil kilala ang mga halang na walang kakayahang magmahal. Dahil iyon ang sumpa sa mga katulad nila. Dahil bawal ang pag-iisa ng engkanto at ng aswang. Oo, ganun nga. Hindi lang naman si Isano ang may kasalanan. Kung sana lang ay naging matatag ako at binigay ko ang hiling niya na tapusin ko na siya noon pa. Hindi na sana siya nagdudusa ng ganito. Lola Remedios. Pero sa pagkakataong ito, isinusumpa ako sa mga ninuno ko. Hindi ko nabibiguin pa si Isano. Tatapusin ko na ang gulong ito. Setyembre 16, gabi. Nakabalik na nung hapon si David. Pagkagat ng dilim at dumating na rin si Ilaya. Isang mahabang patalim na gawa sa katawang halang niya ang iniabot niya kay David. Pagkatapos ay pumunta na kami sa liblib na parte ng kagubatan. Darating pa talaga yun dito? Dito madalas pumupunta ang mga ungas na tao para tawagin kaming mga halang. Dahil naniniwala silang nandito ang aming lugar. Mga tanga. Pero sinong lalaking yan, Ilaya? Eto, isang walang kwentang nilalang, isang kasumpa-sumpang lalaki na ang kinakasama ang mismong nakababatang kapatid niya na ginahasa niya, binuntis at palagi niyang sinasaktan. Dumating na si Isano. Ikaw, kay tagal kitang hinanap, pero hindi kita makita. Dapat doon pa kita inunang inalay, pero napakapalos mo. Awa! Naawa ka ba sa nakababata mo kapatid na nilampastangan mo siya sa edad na 12? Hindi. Kaya hindi din ako maaawa sa'yo. Ah! Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng lalaki habang dinudukot ni Isano ang puso nito. Nakakapangilabot ang tunog ng nababaling buto ng kanyang dibdib at ang napipilas na laman. Hindi pa nagkasya si Isano at pinugutan pa ng ulo ang lalaki. Pagkatapos ay ilang ulit yung inapakapakan hanggang sa madurog. Nang matapos siya sa kanyang ginagawa, ay doon na lumabas si Lola Remedios sa kanyang kublihan. Hitayin mo lang ako, Remedios! Hindi, Isano. Hindi mo na kailangan panghintayin. Nandirito na ako. Ngayong gabi tutuparin ko ng pangakong hindi ko tinupad sa iyo noon. Amara, David, ngayon na! Aglita, suka! Bilisan niyo. Uluputan niyo na siya ng tansong kable bago siya makabawi sa panlalambot niya. Ilaya! Traidor ka! Nauna ka, Isano. Sinaktan mo si David. Alam mo, ayokong pinakikailaman ng pag-aari ko. Bigla na lang ay parang may pinaghugutan ng lakas si Isano. Nakawala siya sa pagkakagapos sa tansong kable at sinugod si David. Pero nang akmang tutusukin na niya si David ng kanyang sangang mga biyas ay humarang si Lola Remedios. Remedios, bakit? Isano, huwag ka nang manakit ng iba. Tama na. Alam kong hindi mo ito gusto. Nakikita ko ang sakit sa mga mata mo. Hindi. Ayoko. Hindi pa pa oras, Remedios. Katulad ng pagtuturo mo sa akin na may katapusan ng lahat ng tao. Nang mamatay ang aking ina, tanggapin mo din na bilang tao may hangganan din ang aking buhay. David, gawin mo na! Pero mabilis si Isano. Umigpaw ang isa pang malasangan niyang biyas.
Pero bago na nahagip si David, ay humarang si Ilaya. Tumarak yun sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya nagpaawat. Bagkus nagbagong anyo siya at niyakap sina Lola Remedios at Isano habang binabalot sila ng kanyang sariling malasangang mga bisig. Ano ginawa mo, Ilaya? David, Gina! Sa aking katawan mo paraanin na binigay ko sa sandata. Remedios! Tinupad ko ng pangako ko sa'yo, Isano. Magkita tayo sa susunod nating buhay. Mahal kita noon magpasa hanggang ngayon. At sa susunod nating mga buhay. Hanapin kita, Remedios. Itayin mo ko. Panabay na nawala ng buhay sina Lola Remedios at Isano na nooy nag-anyong si Lolo Elias na. Ilang sandali pa at tanging bangkay na lamang ni Lola Remedios ang natira dahil naging abo na ang katawan ni Lolo Elias. Si Ilaya naman na agaw buhay ay pangko ni David ang ulo sa kanyang kandungan. Ito pala yung sinasabi niyong mga tao na pag-ibig. Handa kang isakripisyo kahit ang buhay mo para sa taong minamahal mo. Ilaya, David, salamat sa pagpapakita mo ng kabutihan sa akin. Sa pakikisama mo kahit alam kong nangungulila ka rin kay Amara. Ipinakita mo sa akin ang nagmamahal ay tunay na nakakaunawa. Ilaya, Amara, maraming salamat sa pagpaparaya mo. Natutunan ko ang tunay na pagmamahal. Sa gitna ng kanyang panghihina ay kinuha niya ang kamay ko at kamay ni David. Pinaghugpong niya yun. Isang ngiti ang bumakas sa kanyang labi. Pinapalaya ko na kayo sa inyong pangako sa akin. Maging masaya kayong dalawa. Baunin ninyo ang aking basbas. David, Amara, hindi ko kayo makakalimutan. Naway, maging magkaibigan tayo sa susunod nating pagkikita.